Isang OFW sumabog na sa matinding galit laban sa gobyerno at lalong-lalo na hindi siya takot sa OWA. Kayong mga putang ina dyan, mga hayop kayo. Inutil ang presidente niyong Bongbong Marcos na adik. Huwag niyo akong kakantiin. Mga animal kayo, hindi ako takot sa OWA. Pero bago yan, napakainit ngayon ng diskurso sa social media at hindi magkamayaw ang mga overseas Filipino worker sa pagpapahayag ng kanilang saloobin. Ito ay matapos mag-viral ang larawan ng isang kabayan na galing United Arab Emirates na paglapag sa NAIA Airport ay may bitbit na karatula na tahasang sinabi sarili niyang bulsa ang pinambayad niya sa pamasahe pa uwi at walang ambag ang gobyerno. Na ayon sa mga ulat, pinaghandaan daw talaga ito ni kabayan para daw kung sakaling may umiksay na sa NAIA Airport na sasalubong na may dalang tarpaulin ang mga ahensya ng gobyerno, ito raw ang kanyang respak at pambara. Marami ang natuwa at pumabor sa ginawa ni kabayan. Ani sa mga komento, tama lang daw ang ginawa nitong si kabayan para sampal daw ito sa gobyerno na hindi sila tinutulungan sa kagipitan at nang malaman daw ng publiko ang kung ano ang totoo. Kaugnay nito, naging viral din kamakilan sa social media ang video ng isang OFW na umani ng samut-saring reaksyon. Sa nasabing video, naramdaman ang matinding emosyon at galit ng ating kababayan habang inilabas niya ang kanyang saloobin. Ayon sa kanya, tila walang tunay na malasakit o pakialam ang kasalukuyang administrasyon sa aktwal na kalagayan ng mga manggagawang nasa abroad. Bagamat umani ito ng samut-saring batikos mula sa mga taga-suporta ng gobyerno, marami rin ang nakisimpatiya at nagkomento na busis ito ng katotohanan para sa mga nahihirapan na OFW. Puta. Alam niyo ba guys, ang daming nagme-message dito sa akin. Tangina ng mahayop na to. Ako pa takot-takutin nyo, tapos sasabihin nyo, chimay ako, katulong ako, wala akong kwenta, gaga ako. Ang bastos-bastos nyo, may mga bilat pa kayo na nalalaman dyan, may mga baho ng puki nyo, putang ina nyo. Sige, ito. Professional ba kayo? Ganyan ba yung professional? Ito lang ito na ngayon. O sige, chimay ako. Okay, katulong ako. O, ito na. Labanan to ng katulong na OFW laban dito sa mga professional na nasa OWA na mga walang kwenta, na mga inutil at sa presidente yung inutil at ng gobyernong ito inutil. At labanan to ng taong may konsensya, hindi katulad nyo na patay na ang konsensya ng dahil sa pera. Ito mga putang ina kayo, ang sinasabi ko, mas uunahin yung mga nasa shelter na matagal na. Kami mga ibang mga OFW, magtanong kayo sa mga OFW, yung mga ibang OFW na gustong umuwi, yan yung mga undocumented at napagala-gala lang dito. Okay, given na yan dahil sa hirap ng buhay, hindi sila umuwi kahit sila ay undocumented. Given na rin yan na hindi sila umuwi sa kadahilanan na wala ngang amnesty ang Pilipinas for how many years? Dito nga lang sa Jordan Ano pa kaya doon sa ibang mga lugar? Hindi ko alam. Kuwait, Jeddah, Saudi Arabia, Bahrain, UAE. Marami diyang mga OFW na mga undocumented, yung iba may mga sakit, yung iba may mga anak na mga illegal, mga undocumented, na pagala-gala lang or na andon yung iba mismo sa shelter ng mga embassy, sa OWA Center. Yun muna ang uunahin. Yun yung point ko. How much the money na binabudget nila? 13 billion. Ang dami-daming pera na yan. Bakit nakafocus sila doon sa mga umuwi na mga stranded nung time na yun, nung Sabado, nung nag-start yung gera? Yun yung mga stranded na yun, hindi yun mga OFW na nagparipatrate ng dahil sa gera. Umuwi sila dahil sila ay mga tourist, yung iba ay nag-finish contract, yung iba ay nagbabakasyon. Yun ay mga stranded initiated ng mga country kung saan sila na host. Ang problema, itong administrasyon na to at ng OWA, especially kay Admin Hans Kakdak at yung mga matagal ng mga OWA personnel, huwag kayong bobo. Unahin nyo yung mga taong nangangailangan ng tulong nang nandun sa shelter. Sa mga shelter, kung yung iba meron na sila mga travel documents at may exit, yun unahin nyo. Yan ang bigyan nyo na pang ticket. Yan yung bilhan nyo ng ticket para may flight details na sila. Saka nyo ipapalipad. Araw-araw may flight. At kayong mga putang ina dyan, huwag nyo akong gaganyanin dahil hindi ako tumitigil, mga hayop kayo. Mga gunggong.
Tang ina nyo, inutil ang presidente nyong Bongbong Marcos na adik. Huwag nyo akong kakantiin. Mga animal kayo, hindi ako takot sa OWA. Admin Hans Kakdak, kayong mga nataga-OWA, sobrang nakakahiya ang ginawa nyo. Huwag kayong masyadong kasi post sila ng post ngayon na may mga nakarating na mga OFW from Dubai, sila ay mga na-rescue nyo, natulungan nyo, naparipat nyo. Please, dinibank na kayo ni Ma'am Sara na nagtatrabaho mismo sa airport. Siya na mismo ang nag-debunk sa inyo. May niribat siya dyan. Minisage niya kayo. Mahiya-hiya kayo. Kayong mga mainstream media, wala ba kayong initiative na dapat isipin nyo? Ito ba ay mga repatriate? Itong mga ito na umuwi nung actress, nung Wednesday, galing Dubai, sila ay mga na-stranded. Sila ay initiated ng Dubai Ministry. Hindi po yan gawa ng Philippine government. Hindi po yan galing at tulong na initiated ng Philippine government. Pwede ba mahiya kayo sa bansa kung saan sila nanggagaling? Sila ay hindi mga repatriate. At ikaw, Admin Hans Kakdak, huwag kang magpapagamit dito sa administrasyong ito. Kung sinungaling sila, huwag kang maging sinungaling. Dapat maging totoo ka. Kung ano ang natutunan mo sa panahon ni PRRD, do it. Do it now. I-correct mo ang lahat ng pagkakamali mong ito. Nakakahiya kayo sa host country na nag-initiate dito sa mga OFW na umuwi. Hindi lang yan OFW na mga passengers na yan. Kundi yung iba dyan ay mga tourists na na-stranded at that time. At yung iba dyan na mga OFW, yan yung mga OFW na sila mismo ang bumili ng kanilang ticket, not our government. Ang kapal ng mga pagmumukha nyo at lang kayong mga mainstream media, paulit-ulit nyong ipinupost para papagandahin nyo ang pangalan ng gobyerno ng Pilipinas na walang kwenta. Please, nakakahiya kayo. Naandyan si Ma'am Sara, ang pangalan niya, nag-comment siya dyan. Okay? Hanapin nyo. Mahiya-hiya kayo. OWA Philippines. Especially ka, Admin Hans Kakdak. May nerve ka pa nagpa-interview? May nerve ka pang magsalita? Tapos kinikredit nyo yung hindi nyo gawa? Shame on you. Sorry, Pilipino. Dahil sa mga isyong ito ukol sa trato sa ating mga OFW, marami ang tila namimiss ang pamamalakad noon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi maiwasan ng mga netizens na ihambing ang nakaraang pamamalakad sa kasalukuyan. Kayong mga kababayan bilang OFW, ano ang masasabi nyo rito? Sa inyong palagay, mas nararamdaman ba ninyo ang pagkalinga ng gobyerno noon sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? O mas pabor kayo sa kasalukuyang pamamalakad sa ilalim ni Pangulong Marcos? Pakikomento ang inyong saloobin at pananaw. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.